Dada. Maramihan. Ay, dito. Huwag na, ganyan na. Hello po, ako po si Jane Shin. Ako po ay 18 years old po. Kasalukuyan po akong nag-aaral ngayon. Nag-aaral po ako ngayon kasi po ay meron pong tumulong sa akin. Kasi po ay naawa po dahil nakita naman po na mataas yung aking grade. At naawa po kaya pinagpatuloy niya po na ako po ay pag-aralin dahil hindi po kaya ni Papa dahil siya lang po ay isang magsasaka at yung mama ko po ay wala po. Ilan uli kayo magkakapatid? Kami po ay 4 na magkakapatid po. 4 ano? Opo. So yung pangalan niyo is nag-asawa na? Opo, nag-asawa na po kaya 3 po kami ngayon na kay Papa. So ano naman yung kinuha mo ngayon? College of Fisheries po. Wow. Naawa po kaya pinagpatuloy niya po na ako po ay pag-aralin dahil hindi po kaya ni Papa dahil siya lang po ay isang magsasaka at yung mama ko po ay wala po. Ilan uli kayo magkakapatid? Kami po ay 4 na magkakapatid po. 4 ano? Opo. So yung pangalan niyo is nag-asawa na? Opo, nag-asawa na po kaya 3 po kami ngayon na kay Papa. So ano naman yung kinuha mo ngayon? College of Fisheries po. Wow. Umuwi po ako rito weekly po para po makatulong kay Papa sa gawaing bahay po, sa mga bagay-bagay po na kailangan niya po ng tulong. Tapos minsan po sumasideline po ako sa tita ko na may kalenderya po. Ako po ay nagdi-dishwasher po pang isang araw para dagdag po sa ulam, ganun po pang gastusin sa bigas para makatulong kahit papano kay Papa. Umuwi po ako rito weekly po para po makatulong kay Papa sa gawaing bahay po, sa mga bagay-bagay po na kailangan niya po ng tulong. Tapos minsan po sumasideline po ako sa tita ko na may kalenderya po. Ako po ay nagdi-dishwasher po pang isang araw para dagdag po sa ulam, ganun po pang gastusin sa bigas para makatulong kahit papano kay Papa.
Lalo na po ngayon na nagpalay po. Tapos dito naman po nagluluto po ng mga putahe po para sa kantin. Minsan po dito na rin po kami mga nakikiluto po. Tapos dito naman po nagluluto po ng mga putahe po para sa kantin. Minsan po dito na rin po kami mga nakikiluto po. Shane, pwede bang malaman ulit kung nasan yung mama mo? Si mama po ay iniwan na po kami simula nung ako po ay grade 3 at yung bunso po namin ay 3 taong gulang po. Noon po ay sinabi niya po sa amin na siya po ay magtatrabaho lang po. Pero nung bumalik po siya rito is buntis na po siya ng 1 buwan. Tapos po, mas pinili niya pong bumalik dun po sa nakabuntis sa kanya kaysa po manatili sa amin. Kaya kami pong 4 ay natira lahat po kay Papa. Siya po yung nagpaaral sa amin. Lahat po, siya lang po ang gumawa. May contact pa ba kayo ngayon? Dati po nagkaroon po kami ng contact kay Mama nung hindi ko po matandaan kung ilang taon po. Pero nung hindi ko na-cut po ulit yung contact namin simula po nung magkakaroon na lang po ulit ng mga issue. Hindi na po kami ulit tinawagan. Hindi na rin po kami ulit kinontak. Sinusubukan po namin siyang tawagan pero nagpalit po ng Facebook tsaka po ng number. Kung halimbawa gusto mo bang makasama pa yung mama mo? Dati po siguro nung ako po ay bata, gusto ko po siyang makasama. Pero ngayon po na nagkaroon na po kami ng mga isip ay hindi na po siguro. Tama na po sa amin si Papa. Ako naman po sir, gusto ko lang po is maiahon po sila sa mga kahirapan po. Lalo na po ngayon na tumatanda na po si Papa, napapagod na po yung katawan niya, nagkakaroon na rin po ng mga sakit. Kaya po, hanggat kaya ko po, gusto ko po sana silang maiahon sa hirap po. Lalo na ngayon po ay mainit po, ay nasa bukid na naman po si Papa, nahihirapan na naman po siya. Shane, halimbawa ito, ngayon nasa tamang edad ka na, no? Kung halimbawa may manligaw sa'yo, tapos arokin kang pakasal o mag-asawa na, papayag ka ba? Hindi pa po, wala pa po sa plano. Tsaka wala po sa plano hanggat hindi ko pa po na iaahon si Papa sa hirap. Kung halimbawa merong isang puti na alokin kang mayaman, ganyan. Hindi rin po. Mas priority ko po si Papa kasi mga kapatid ko po. Papayag ka ba? Hindi pa po, wala pa po sa plano. Tsaka wala po sa plano hanggat hindi ko pa po na iaahon si Papa sa hirap. Kung halimbawa merong isang puti na alokin kang mayaman, ganyan. Hindi rin po. Mas priority ko po si Papa kasi mga kapatid ko po.
So dito kayo nagluluto na. Ay, opo, kapag nagsasakada po, parang pag meron pong extra si Papa. So kapag walang laman, doon kayo sa ulingan. Opo. Sige, pasok tayo sa inyo. Pasok po. Wala pa rin pinto. Wala pa rin. So yan. Sino yung mga natutulog dito? Ay, yung mga kapatid ko po na lalaki po, tapos si Papa po. Ang dami mong medal ha. Medal mo lahat yan? Ang dalawa po kami nung kapatid ko po, na nakakuha po ng medal. Talagang matalino talaga kayo, no? Ang dami ng medal, oh. Sige, tsaka mainit, oh. Mainit dito. Opo, mainit po, lalo na po pag summer po. Oo. So, Pandora box. Then, dito, electric fan. Eh, ano, ikaw, saan ka natutulog dito? Andito po ako ngayon natutulog po. Ginawan po ng party para po sa... Yung ano Kasi lang, po, Papa, nilagyan lang ng ano, cortina lang po siya. kortina. Opo. Okay. Pwede bang makita? Ay, sige po. Nasa lapag ka pa rin. Sa lapag pa rin po. Oo. So, ito yung simpleng kwarto ni Shane, ano? Opo. Kasya naman po, mag-isa lang din naman po. Kasya ka. Opo. Yan. Isang electric fan. So, nilagyan lang ng kortina para magkaroon ng kwarto. Tapos lock niya po, ganito lang. Kasi syempre dalaga ka na. Opo. Kailangan po nakahiwalay ng higaan. Sige. Ang problema po talaga namin, sir, ay yung kwan po, yung CR po namin, sir, kasi barado po siya, hindi po namin nagagamit po. Nakiki-CR lang din po kami sa malayo, medyo malayo-layo rin po kasi. Tapos po, hinihintay pa po namin yung may-ari para po makapagpaalam. Eh, yung kuryente nyo, magkano yung binabayad nyo dito? Sakto-sakto naman po, kaya naman po. 300, ganyan. Opo, ganun po. Pag hindi po masyadong mataas yung 300. Pero pag sobra-sobra po yung kuryente, umaabot po ng 500. Lalo na pag sa amin. So, wala kayong gamit. Opo. Ito lang, electric fan lang, ano? Sige. Yung po yung CR po namin, barado po kaya hindi po nagagamit. Pwede bang lapitan? Natanggal na rin po yung mga harang-harang niya po. Sako lang po kasi yung pinagtagpi-tagpi ko po nung na inilagay dito pang harang po. So, ito na. Opo. Wala na. Wala na siya. So, hindi na nagagamit. Ano nga palang pangalan ng aso mo, Shane? Siya po si Bok Choy po. Bok Choy. Opo. Yan. Choy. Kung may hilingin ka sa sarili mo, Shane, ano yung hilingin mo? Wala, makatapos lang po talaga ng pag-aaral. Yan lang Para talaga. po magkaroon po ng magandang trabaho siya. Para makatulong po kay Papa. Very good. Sige. Sige, ito Shane. Hindi ka na patatagalin, ano? Para kahit pa paano, meron kang ano, pang allowance sa mga kapatid mo. Meron akong bibigay na konting cash money para panggastos-gastos mo. Okay? Maraming salamat po. Sige. Salamat Kaya lang. po.
May mga websites, forums at YouTube channels na ibinubugaw ang mga Pilipina sa mga banyaga. Napansin ko na ang mga may-ari ng mga ito ay mga banyaga din. Hindi ba ito isang uri ng prostitusyon at human trafficking? Paano ito nakakalagpas sa batas? Well, oo nga naman, Pilipinas eh. Sa Pilipinas, walang ngipin ang batas. Personal na opinion lang mga katoto ah. Para sa akin, ang mga Pilipina ang pinaka-chipipay na mga babae sa buong Southeast Asia. Actually, hindi eh. Hindi lang sa buong Southeast Asia, kundi sa buong Asia. Sa buong Asia. Hindi ko sinasabing lahat Hindi lahat ng Pilipina. Pero marami. Maraming mga Pilipina ibinebenta nila ang kanilang pride, dignity, pukikay at kaluluwa sa mga banyaga para sa napakaliit na dolyares. Sige. So, ito Shane. Bilangin natin. Ganito mo yung kamay mo. Dalawang kamay. Okay. Sibilang tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Ayan. Thank you po. Malaking tulong po talaga to sa amin po. Maraming salamat po. Pwede po makabili po ng bigas, ulam po. Lalo na po yung allowance ko po. Maraming salamat po. Yan. Masaya din kami kasi naibigay namin sa iyo. Okay? Bilangin mo nga uli siya, hindi nakita sa video eh. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Maraming salamat po. Welcome. Makakarating ngayon kay Comrade Mark, ha? Thank you po. Sige, bye-bye. Congratulations, Shane. Thank you po. Sige. Thank you po, Sir Mark. Natatakot siya, no?
Gutom na gutom. Princess. Ano? Oh, natatakot siya. Gutom na gutom yung aso nyo. Ubus agad oh. Sarap na sarap siya oh. Wow. Ayun. Nabusog na yung aso mo, princess. Paano? Appear? Gutom na gutom ano? Yung isa kawawa. Bibigyan din natin ng pagkain. Ayan. Gusto ko ako. Hoy, wag ka sa akin. Yung isa naman, pakainin natin, princess, ha? Sige. Ayan. Nabusog agad yung aso. Ubus agad, oh. Oh. Lalo ka, mami. Tinda-tinda. Mayorya ng mga Pilipino ay parang ang aso sa video na ito. Gutom na gutom para sa kaginhawaan sa buhay, gutom sa seguridad ng pamumuhay, gutom para sa kaayusan at katahimikan ng lipunan. Mayorya ng mga Pilipino ay parang ang aso sa video na ito. Nakakadena at walang kalayaan. Modern day economic slaves.